Yamaha Aerox 155 SP. Finally, hinaabutan na nga natin dito guys sa Yamaha Bike Link Tagum. At syempre, bagong motor, hindi natin mapapalagpasin na hindi ito mabigyan ng review at walkthrough. At syempre, pag-uusapan na din natin yung specs, features at updated price nitong motor na to dito sa Yamaha Bike Link Tagum. Kaya naman tara, samahan niyo ako ikutan tong scooter na to. Let's go! Ito na yata yung isa sa pinakamagandang Aerox na nakita ko ngayon. Itong Yamaha Aerox 155 SP. Paano ba naman kasi, aside sa kanyang specs and features, yung looks niya upgraded na. So pagdating dito sa front, yung una mo talaga mapapansin sa kanya is yung kanyang napakabagong LED light. So makikita nyo naman guys kung gaano siya kaganda. Naka-LED na yung kanyang LED light. Naka parang rectangular projector siya. At the same time, pagdating dito sa kanyang parang eyeline, para siyang kilay, no? Comment down below kung gano'n din yung interpretation ninyo pagdating sa kanyang bagong eyeline na para talaga siyang formang kilay. And then at the same time, pagdating naman sa kanyang hazard light, napakaganda ng buga, lalo-lalo na sa umaga, napakaliwanag. So how much more pagkagabi, di ba? So naka-LED na din yan. And of course, yung kulay niya, etong kulay ng SP, kasi napaka-unique. So ito yung tipo ng motor na kung idadaan mo sa daan, talagang mapapalingon yung mga tao. It's because bibihira yung ganitong klaseng kulay na Aerox. Kasi alam natin, merong racing blue, ayan, merong glossy black, pero ito, napaka-unique. At the same time, pagdating naman din sa kanyang decals, nag-complement din sa kulay ng fairings niya dito. Ayan, so meron siyang angulo guys na parang naka-forge carbon, no? Ayan, and at the same time, aside sa kulay dito na red, yung mugs niya guys, ayan, no? So, pagdating sa kanyang suspension, still same pa rin, telescopic, single disc, single path, pero naka-ABS na siya. So, meron siyang anti-lock braking system na kung halimbawa, papatakbuhin nyo to na mabilis, tapos mag-sudden brake kayo, ayan, hindi na, mape-prevent na nito yung paglalak ng wheels nyo dahil nga sa kanyang ABS. And then, dito sa kanyang wheel, of course, tubeless pa rin, IRC pa rin yung brand na mayroong tire size sa front na 110 by 80 by 14, so goods na naka-tubeless siya para pag mapako, hindi basta-basta mag-flat. Tapos yung nagdagdag din sa forma nitong Aerox na to, yung kanyang, eto, SP na, ayan, para siyang emblem na, ayan, matte. So, napakaganda ng pagkakalagay guys kasi pulidong-pulido, talagang kapit na kapit talaga dito sa kanyang fairings and dito din sa kanyang decals na nag-match sa kulay ng kanyang mugs. Diba? Pati dito, merong lining dito. And isa pa guys, dito sa side, nangibabaw talaga yung kulay ng red, no? Dahil minimalist lang din yung kanyang decals na red guys. Kagaya dito, lining. Tapos dito, may lining din. Tapos yung kanyang VVA or Variable Valve Actuation, which gives you torque in low speed. Tapos power naman sa high speed. Talagang, ayan, hindi pa rin tinanggal. Then pagdating sa seat, maging yung stitches niya guys, napaka ganda. Kasi, minatch niya yung color doon sa color ng decals maging sa color ng mugs na red. Kaya talagang perfect combo yung red, tapos parang light navy blue at black, no? So nakatutone na pala yung kanyang seat guys, which is dito yung texture, hindi ganun ka-rough, pero dito yung texture, napaka-rough. So kahit anong pantalon yung susuotin ni driver, hindi nadulasan dito sa
seat cover niya. So still, the same pa rin naman yung kanyang foam doon sa version 2. Hindi naman kumapal. Same lang, yung seat cover lang niya yung nag-iba. And then, dito naman sa kanyang apakan, of course, ayan, merong anggulong dinagdag dito, which is ito. O, diba? Matte black na parang naka-forged carbon. So, upright seating position pa rin, hindi kagaya ni NMAX na. Ayan, meron siyang option for cruising style. Tapos, meron ditong angulo. So, para sa anti-slip yan. Pag dyan mo ilalagay yung sapatos mo. Tapos, yung foot peg ng angkas. Ayan. So, balik tayo dito guys sa dashboard. So, dito naman, sa dashboard, naka-fully digital instrument panel na din siya. So, yung information meron dito. Ayan, kita nyo naman, speedometer, RPM, fuel gauge. Tapos, merong nakalagay dito na time, no? Tapos, inch fuel. So, kung gusto nyo i-change yung information dito, meron siya ditong, ayan, button. Check natin. So, ito yung home. Tapos, average fuel, average speed, trip time, battery. So, goods na goods yan na meron siyang battery health indicator. Para sa ganun, meron kayong, ayan, matcheck palagi if ever kailangan ng palitan yung battery ng motor na to kasi nga wala siyang kickstart. Tapos, ODO, trip 1, trip 2, trip F, coolant. Ayun, napakaganda na may coolant siya para ma-check nyo din yung coolant nitong motor na to. Next. So, meron siyang settings. So, wait lang. So, meron siyang settings. Check natin yung settings niya. Traction control, lap time, team select, unit. So, yun lang yung nilalaman ng kanyang settings. Tapos, pwede mo ding i-connect to sa cellphone mo dahil merong music dito. Volume up, volume down, tapos stop or pause. Ayan. So, pwede mo siyang i-connect. Napakaganda na may ganitong feature na si Aerox. Tapos, meron siyang navigation. Pwede mo din itong i-connect sa cellphone ninyo. Ayan. Tapos, notification. If ever may nagme-message sa inyo, pwede na siyang ma-notify. Mas nakakonect lang sa cellphone ninyo, weather setting. Wala nang ibang information kundi lang itong navigation, notification, music, settings. Ayan, yan lang yung mga information dito sa dashboard. At wala ka nang ibang makikita information. So, kung gusto mo palit ng time, dito ka din pipindot. So, nandito yung kanyang, ayan, stop and start system. So, isa yung feature na nilagay ni Yamaha dito sa Aerox para pag naka-activate to, 3 to 5 seconds na hindi tumatakbo or na-stop tong motor na to, automatic mag-shut off yung makina. Tapos, hindi mo na kailangan siyang i-turn on yung ignition. I-blip mo lang, babalik na din sa buhay yung engine niya. Tapos, ito yung hazard light, off. And yung electric start. Then sa kabila naman, ito yung kanyang high beam, low beam. Of course, yung pag magpapalit ka ng information dito sa dashboard, dito ka pipindot. Home. Tapos meron siyang mode dito. Ayan, mode. Okay. Tapos meron kang mode dito na mapipindot. For example, gusto mo ng, ayan, sports mode. Kung gusto mo ng medyo aggressive yung kanyang torque, ayan. Meron siyang sports mode. Pero kung gusto mo ng touring mode, syempre, yung smooth lang yung takbo, ayan, meron din siya. So, dito nyo pipindutin. Sports mode at touring mode. Ayan. Tapos, high beam, low beam, turn signal, at itong horn. Tapos, itong shifter naman, kagaya din doon kay NMAX na pag halimbawa, naka-high speed ka, no? Tapos, dadaan ka sa mga cornering. So, pipindutin mo lang to para medyo mayroon siyang engine brake dito sa scooter na to. So, ito yung isa sa dinagdag dito kay Aerox na meron din si NMAX Turbo. Ayan. Tapos, dito naman, ito yung kanyang ignition, keyless system, fuel. So, tapat mo lang yan para ma-open mo to. Ayan. Tapos, ito sa seat. So, pagdating naman sa kanyang fuel tank, 5.5 liters, tapos ilalagay ko na lang dyan yung average fuel consumption. So, ngayon, check natin yung kanyang seat. Ayan. Kita nyo naman guys kung gaano ka lawak yung seat niya. Marami na kayong mailalagay dyan. Raincoats, papers ng motor, or kung ano pa yung mga anik-anik ninyo. So, yung kinaganda dito, aside sa kanyang malaking under seat storage, pwede kayong maglagay dito ng top box. Basta meron lang available na bracket for top box. Itong forma niya sa taillight.
So, binago na din yung forma niya sa taillight, guys. Kita nyo naman kung gaano ka minimal na lang din. Pati yung turn signal niya, napaka-astig, naka-LED na din. May ilaw na din ang plaka dito, of course. Plate holder, syempre yung kanyang tapaludo at yung kanyang reflector. And ito talaga yung pinakahihintay ng lahat. Naka-subtank na din yung, ayan, yung kanyang suspension sa likod. So, meron siyang dual shock absorber with subtank. So, alam naman natin basta naka-subtank, napakaganda na ng play ng suspension na to. Lalong-lalo na kung idadaan mo sa rough road. Ayan. Tapos, sa likod, of course, tubeless din. IRC pa rin yung brand. Ito rin ay merong tire size sa likod na 140 by 70 by 14. Ayan, single disc brake with single pot piston brake caliper. Tapos, sa tambucho, I think same lang naman sila nung before. May heat guard pa rin. Yung kanyang, ayan, SMG or Smart Motor Generator. So, pag pinaandar nyo to, tahimik na lang. So, dito tayo, banda sa kabilang side. Of course, dito sa kabilang side, nandito yung kanyang YECVT. Ayan, YECVT. Tapos yung kanyang, syempre, yung kanyang panggilid. Center stand at saka yung side stand niya, meron pa ring kill switch. Siyempre, hindi naman mawawala yung kanyang technical specification. Of course, this Yamaha Aerox 155 SP is still powered by 155cc, liquid-cooled 4-stroke single overhead cam at 4-valve. Ito pa rin ay naka-single cylinder na mayroong lakas na 11.3 kilowatts at 8,000 RPM and max torque of 14.2 Newton meter at 6,500 RPM. So, ang kinaganda din dito, ito ay FI na, so napakatipid na din ito sa gasolina. So, ngayon naman guys, i-check natin yung seat height niya kung abot nyo ba. So, finally, nakaupo na tayo dito sa Yamaha Aerox 155 SP. So, ayan, sa mga nagtatanong, seat height is 790mm at ang ground clearance ay 145mm. So, height is 5'5". Yan yung height ko. Abot ko naman. Yun nga lang, medyo nakatiptoe tayo kasi medyo mataas yung kanyang seat height. So, if ever may taller height ka, advantage tong scooter na to para sa inyo. So, pagdating naman sa turning radius, ayan, kita nyo naman guys, napakalawak. So, napakadali na lang nito isiksik. Ayan, kung nagmamadali kayo, pero hindi ko siya sinasuggest. At syempre, sa mga interested dito kay Yamaha Aerox 155 SP, ito ngayon ay may presyong spot cash is 163,900. Down payment is 15,000. Monthly sa 3 years naman ay 7,556 at rebates na 200. So, ayan na. Ano pang hinihintay nyo habang available pa to? Pumunta na kayo dito sa may Yamaha Bike Link Tagum. Lalagay ko na lang yung full address sa description box maging sa, ayan, screen para mas makapag-inquire kayo regarding sa scooter na to. So, ayan na guys, natapos na nga natin ikutan itong Yamaha Aerox 155 SP. Ano yung masasabi nyo sa bagong scooter na to? Sulit ba siya sa presyo niya? At anong katangian nito kung bakit ito yung kukonsider nyo bilhin ngayong taon? Paki-comment naman sa baba. At syempre, kung bago pa lang kayo sa channel ko at hindi pa nakapag-subscribe, huwag kalimutan mag-subscribe para ma-notify kayo once may bago tayong upload na gaya nito. And also, please follow my Facebook page, Instagram at TikTok, Langga Gayle. So yun guys, hanggang dito na muna tayo. Ride safe and peace out!